Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Bible verses everyone should know. So po manang batiin si Ma'am Daisy, Joaquin, Jonah, Remy, June, Rita, Brandon, Marlin, McForest, and Nelly. Salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating channel. Now, tuloy po natin yung ating talakayan patungkol po sa growing deep, being rooted in God's Word. Ang aking pong panalangin ay ang lahat ng naikinig dito sa ating daily devotion talagang maging rooted, yung mag-ugat at umaabot talaga sa salita ng Diyos. Hindi po kasi pwedeng lumalago tayo pang ibabaw lang at sa harapan ng tao, ang dami-dami nating dahon, pero sobrang babaw naman sa salita ng Diyos. Pwede ka kasing umaattend sa church, pwede kang sumasama sa pamilya mo, nakikinig ng sermon, or umattend ng mga discipleship groups, hindi mo naman na isa sa puso pala, hindi mo naman pala na meditate, hindi ka naman pala nagiging rooted sa salita ng Diyos. Pag dumating ang mga problema sa buhay mo, mga dagok sa buhay, yun yung mga pagkakataon na minsan yung ibang mga Kristiyano tumatalikod sa Diyos, no? Nagba-backslide or nadidismaya at parang sinasabi nila na, Lord, bakit mo iniwan? Something like that. Hindi kasi malalim sa pananampalataya. Akala nila yung Diyos someone na pwede mong sabihin, Lord, iniwan mo ko. No? Hindi pwedeng ganon. Hindi ka iniwan ng Diyos. Ang kadalasan tayong tumatalikod talaga sa Kanya. Now, yung ating aralin po sa umaga na ito ay Romans chapter 10 verse 17. Maganda po ito kung babasahin niyo po ng buo. Very theological po yung Romans. Pero this time po, ang approach natin, very practical lang. No? Kasi nung nakaraang buwan, very theological tayo na talagang inaral natin yung kabuuan ng Biblia. Now, sabi po rito sa Romans chapter 10 verse 17, consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word about Christ. Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at ang pakikinig naman ay bunga ng pangaral tungkol kay Kristo. So yung una po nating katuruan ay faith comes from hearing, at hindi lang po hearing yan. Sa panahon kasi nila, hindi naman ganun kataas yung literacy rate. Hindi naman ganun karaming tao yung marunong bumasa at sumulat. Kaya totoo po na yung mundo natin paganda ng paganda, mga kapatid, no? Paayos ng paayos. Sa literacy rate pa lang, talagang tayo nga nakabasa ng Bible, no? Normal lang sa atin ang nakakabasa. Nung panahon nila, normal lang sa kanila ang hindi nakakabasa. Lalo na yung mga babae, no? Sa worldwide yun, no? Talagang konting-konti lang yung mga taong marunong bumasa at sumulat. Now, ganun din sa panahon nila. Kaya yung faith, it comes from hearing the message. Talagang sa pamamagitan ng pakikinig ng pangaral ng salita ng Diyos. That's the normal thing. Pero ngayon kasi, ang dami ng mga nailimbag na libro, kahit yung mga tracts nga lang, no? Kahit yung mga binabasa lang natin patungkol sa Panginoong Jesucristo na pinamimigay, doon pa lang nagkakaroon tayo ng pananampalataya. At ngayon, marunong na tayong bumasa, maraming nako-convert, no, sa Panginoon sa pamamagitan lang ng pagbabasa ng Biblia. So, dati faith comes from hearing. Ngayon, hindi lang basta hearing, pwede na ring reading, pwede na ring watching. May napanood kang isang sermon na talagang tumimo sa puso mo. Mag-isa ka lang sa bahay mo, nakaharap ka doon sa screen, at umiiyak ka sa harapan ng Lord. Sinasabi mo sa kanya, Lord, patawarin niyo po ako, nagkasala ako laban sa inyo. At from then on, nabago na yung buhay mo. So, sa panahon natin ngayon, faith comes from hearing, reading, and watching. Now, ito na mga kapatid. Kahit ako, nasa YouTube, nasa social media, no? Yung salita ng Diyos, mga kapatid, lumalaganap na talaga yan eh. Hindi na problema yung Bible ngayon, kahit ikaw meron kang Bible sa bahay mo eh. Yung saturation, yung pagsasaturate ng salita ng Diyos sa atin, ang dami ng kaparaanan yan eh, reading, watching, hearing, no? Ang problema na lang sa atin, minsan tamad tayo. Diba? Andiyan na yung Bible eh. Nung unang panahon,
ang daming mga Kristiyanong namamatay just because they want to translate the Bible. Sinusunog po ng buhay, ha? Sinusunog doon sa, parang inihaw lang sila doon. Bakit? Gusto lang nilang i-translate yung Bible. Ang daming namatay para lang magkaroon tayo ng Bible. At ngayon na nandito na yan sa harapan natin, isaturate natin yung ating sarili. Nakita ko nga sa isang palabas, no, sa Facebook, na yung mga Kristiyano sa China, yung ilang mga grupo dun sa China na first time nagkaroon ng sarili nilang Bible, sobrang tuwang-tuwa, hinahalikan pa yung kanilang Bible, na umiiyak-iyak pa kasi nagkaroon sila ng sarili nilang Bible, no? Tingnan yung ganong katinding appreciation. Minsan nawawala na sa atin yun eh. So ngayon po, we can be saturated by the Word of God through hearing, reading, and watching. Kaya po, samantalahin po natin yun. I-saturate talaga natin yung ating sarili. Nutrients po yan sa ating kung tayo mga puno, yan yung nutrients sa ating mga ugat na magdadala ng sustansya sa kabuuan ng puno. Sa atin naman po, sa kabuuan ng ating buhay Kristiyano. Pangalawa po, the seed of faith grows in the soil of God's Word. Yung pananampalataya po, isipin po natin ay buto po yan. Buto. Hindi yan lalago at in fact, matutuyo lang, walang mangyayari dyan kung hindi natin yan itatanim sa lupa ng salita ng Diyos, no? The soil of God's Word. Kaya po, yung pananampalataya natin, lalago at lalago yan kung magbabasa tayo ng salita ng Diyos, papakinggan natin yung salita ng Diyos. Kung gusto mo, manood ka ng preaching ng pastor mo, no, i-saturate mo yung sarili mo. Kailangan talaga maitanim siya sa salita ng Diyos para siya lumago. Kung hindi, yung pananampalataya mo, hindi lalago talaga yon. Walang mangyayari doon. Mananatili ka na lang stagnant, quote-unquote, Christian. So, the seed of faith grows in the soil of God's Word. Number 3 po. God's Word is a fire that melts even the hardest of hearts. Yung salita po ng Diyos, parang apoy po yan, na kayang tunawin kahit ano pa yung mga pinakamatitigas na puso. Kaya maganda isaturate natin yung sarili natin ng salita ng Diyos. At hindi lang po tayo, kundi yung ating mga mahal sa buhay. Mga kaibigan, kaya dito sa lahat ng devotions natin, no, meron tayong share. Ibahagi natin yung mga devotions natin sa ating mga mahal sa buhay. Kahit itong mga videos na to, share natin sa kanila. O kaya yung natutunan natin, i-share natin sa kanila. Kapag in-expose natin sila doon sa salita ng Diyos, para po yung alam niyo yung margarine or dairy cream. Brand kasi dairy cream kapag yan nilagay mo sa freezer, pag ibinato mo yan sa tao, talagang puputok din yung ulo. Sobrang tigas niyan. Pero pag yan nilagay mo sa araw, na-expose sa araw yan, yung init ng araw, matutunaw at matutunaw at matutunaw din yan. So, ganun din po sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kaibigan. Sharean lang natin ang salita ng Diyos. Encourage lang natin sila. Ipakita natin sa kanila na tayo mga totoong mga Kristiyano na saturated ng salita ng Diyos. Abutin natin sila unang-una sa pamamagitan ng magandang asal, no? Magandang pakikipag-usap at pakikitungo sa kanila. Para yung salita ng Diyos na bibitawan natin sa kanila, mas matanggap nila. Kasi kung salbahe ka sa kanila, tapos nagsabi ka ng salita ng Diyos sa kanila, anong impact nun, no? Salbahe ka nga sa kanila. So, ganun po, let's share the Word of God to our family members and friends. Isipin nyo parang apoy yan, dinadarang natin sila hanggang sa lumabot ang kanilang mga puso. So, ito po yung application natin sa ating devotion ngayong umaga. Number 1, saturate yourself with God's Word. No? Saturation. Napansin ko po yung mga taong nagde-devotion together with us every day, yung mga umabot na ng 1 taon, sila yung ang laki ng pinagbago. No? Ako rin, personally, ang laki ng pinagbago ko kasi ako yung unang nakikinabang sa salita ng Diyos.
Hindi perfect, far from perfect. How I wish maging perfect ako, no? Someday, mangyayari rin yon sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Kung ano man ang kabutihan na nakikita niyo sa akin, si Lord yon, biyaya ng Panginoon yun sa akin. Pero kapag may kasamaan akong nakita, no, nabalitaan niyo lang na pagsuntukan ako dyan sa kalsada, yun po ay totoong ako. No? Sa biyaya lang ng Panginoon, kaya ako nababago araw-araw. Malaking tulong po sa akin yung saturation ng salita ng Diyos. Kaya po pinamamanhik ko sa inyo, no? Let's saturate ourselves with the Word of God. Pangalawa po, plant our faith in the soil of God's Word. Yung faith kasi, hindi pwedeng walang pinagkakapitan. Yung buto, hindi pwedeng nasa hangin sa hangin lang nakalutang or nilagay mo dyan sa cabinet mo. Yung buto dapat may pinagkakapitan niya na kung saan siya mag-uugat, lalalim, later magkakadahon at lalago at lalaki. Yung pinagkakapitan po yan, pinakalupa ng buto na yan, salita po ng Diyos. Kailangan maitanim, mai-anchor natin yung pananampalataya. Kaya maraming mga tao umaanib sa kulto. Kasi nga, hindi sila rooted in God's Word. Wala silang kaalam-lam sa Biblia. Pansinin niyo po, yung mga nasa kulto, kung ano pinagsasabi patungkol sa Bible na hindi rin nila naiintindihan. No? Kasi, ang bilis nilang masway sa mga maling paniniwala, maling mga katuruan. Kasi nga, hindi nakakapit sa salita ng Diyos. They have faith, pero yung faith na yun, hindi rooted in God's Word. Kaya ang faith nila nandoon sa mga katuruan ng kanilang mga kinabibilangan na relihiyon. So, plant your faith in the soil of God's Word. Pangatlo po, expose your family and friends to God's Word. Expose po natin sila. Simulan natin sa ating pananalita. Yung pagsasabi lang ng God bless, pagpalain ka ng Panginoon, pinagpipray kita. Anong prayer request mo? No? Kasi pag pinagpray mo sila, sinagot ng Lord yung prayer request mo para sa prayer request nila. Tapos naramdaman nila, teka, pinagpray pala ako ni ate, ni kuya, ni ninong, o kung sino man, no? Mararamdaman rin nila yung pag-ibig mo at concern mo sa kanila. So, let's just expose them to, una, yung kabutihan na ipapakita natin sa kanila. At the same time, yung salita ng Diyos. Maganda na regaluhan mo sila ng Bible, di ba? May mga naririnig ako, mga Kristiyano, niriregalo. Nakakatuwang mga testimony. Bibigay ng Bible, nagbibigay ng mga libro na makakatulong sa buhay ng pananampalataya. Sinishare yung mga devotions natin. Malaking bagay yun. We're exposing our family and friends to God's Word. Kahit pa anong tindi ng pagkatigas ng ulo nila at ng puso nila, pag yan nadarang sa salita ng Diyos, lalambot at lalambot din yan. So, expose your family and friends to God's Word. Kasi, kapag hindi, wala silang exposure sa ganon, ano pa yung chance para makakilala sila sa Panginoon? Sabi po ng talata natin, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word about Christ. Yung pananampalataya, para magkaroon sila ng pananampalataya, kailangan ma-expose muna sila sa salita ng Diyos. Paano sila ma-expose? Paano sila magkakaroon ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo kung hindi naman sila nakakarinig ng pangaral patungkol sa Panginoong Jesucristo? So, ilan lang po ito sa ating mga application. No? And of course, dako na po tayo sa ating discussion. Why is it necessary to saturate ourselves with God's Word daily? Bakit importante na i-saturate natin yung ating mga sarili ng salita ng Diyos? Now, let me just give you may share ako doon sa inyong sharing time, no? If the Word of God does not saturate your minds and your hearts, the world will. Tandaan po natin yan. Kung hindi tayo masasaturate ng salita ng Diyos, ang magsasaturate sa atin, yung mga makamundong bagay. If the Word of God does not saturate our hearts, the world will. So, patuloy po natin yan discuss sa ating mga discussion groups at para naman po sa ating panalangin. Father, please fill me with your Word. Saturate me. Fill me with your wisdom.
Give me discipline and consistency. It is my desire to plant my faith in your word. Let my faith grow according to your word. Please use me to expose other people to your word. Please give me opportunities to share the gospel even through social media. It is my joy to see people coming to Jesus through me. Use me, Lord. In Jesus' name. Sama po natin ito sa ating mga panalangin, at kung kayo po ay merong natutunan sa devotion natin na ito, let us know in the comment section below, and please share this devotion to your family and friends. God bless you po.